Ito ang OFW na viral kamakailan na pinag-uusapan. Isang pangarap na naman ang nauwi sa kabaong. Pumanaw ito na hindi malang nalaman ng pamilya ang dahilan. Siya si Cuenzo Lacrita Subaan, 24 anyos, na punong-puno ng pag-asa at ninais lang na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya sa General Santos. Pero sa Dammam, Saudi Arabia, ang kanyang tinig ay tila nabaon sa limot at nanatiling isang madilim na misteryo ang kanyang pagpanaw dahil hindi malang nalaman ng pamilya ang dahilan. Ayon kasi sa salaysay ng ina, noong March 18 ng kasalukuyan, sabi pa daw ni Cuenzo na ihati daw siya ng kanyang amo sa agency para makauwi sa Pilipinas dahil sa kanyang karamdaman na hindi tama sa kanyang katawan. Humingi pa raw ito ng saklolo, pero sa halip na gamot at tulong, kapabayaan ang ibinigay ng agency at ang masakit pa ay pinagsabihan itong nag-iinerte lang kahit kitang-kita naman sana ang paghihirap ng ating kababayan. Kitang-kita ang hirap nito sa pagsasalita at sa galaw ng kanyang mga mata. Kung naagapan sana ito, kung naaksyonan sana ito, kung malaga sana ang buhay sa agency, makakauwi sana ito ng buhay. Kaya kung ikaw ay may pamilyang OFW, panuorin mo ito kabayan. Dahil ang nangyari kay Cuenzo Subaan, pwedeng mangyari sa kahit kanino hanggat hindi nababago ang sistema. Anong gusto mo, ma'am? Lagi ka nilang alagaan dyan? Ganun ba yun? Gusto mo, di ba gusto mong umuwi na? Gusto mo lang umuwi dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo tulungan yung sarili mo? Nagkaraman kami. Nagsalitain na kami. Ano? Nagsalitain na kami kanina. Nag? Kalas na po yan. Kalas na po yung Walang mangyayari sa'yo, Ma'am Cuenzo. Hindi ka makakauwi, hindi ka papauwiin kung ganyan ka. yan. Nag-anak kami. Nag? O, nandito mo si Kasi wag mo naman pag-alalahin yung nanay mo dito, yung pamilya mo dito. Kung gusto mo talagang makauwi, tulungan mo yung sarili mo, wag mo silang pag-alalahanin. Namatay si Cuenzo sa Saudi na hindi alam ng pamilya ang dahilan. Durog na durog ang puso ng kanyang ina dahil ang anak na sanay pauwi ng buhay ay sasalubungin nilang malamig na bangkay. Ingon siya nga mag-abroad siya. Ingon ako kuwing dili ko gusto mag-abroad kaya kuwing yung siya maayaw pag-imaog kanang ba't daw nga ako anak ko dili ko gusto kaya ayan gusto mag-abroad siya para makabalay daw siya diyan sa likod. Matapos ang ilang araw na katahimikan, matapos ang gabing nagdurusa si Cuenzo sa Saudi habang binaliwala ang kanyang daing, ngayon ay may lakas na loob ang agency na humingi ng sorry, paumanhin sa pamilya, na ayon sa mga netizens, isa umanong malaking insulto ang umano na sorry na ito para sa pamilyang nawala ng isang 24 anyos na anak, na ani pa sa komento ng netizen, ang sorry ay hindi gamot sa kapabayaan, ang sorry ay hindi sagot sa misteryong bumabalot sa kamatayan ni Cuenzo. Dapat daw panagutin ang agency dahil pinabayaan daw nila si Cuenzo. Humingi daw ng tawad sa pamilya ni Kabayan itong agency. Kasi ito daw si Kabayan ay nagpatulong daw noon pero hindi sila naniniwala at ang inisip nila nag-iinarte lang. Ang inisip nila nag-iinarte lang si Kabayan sa sakit-sakitan niya. At ito resulta ng hindi sila naniniwala. Ngayon si Kabayan ay pumanaw na. At ngayon ang agency ay humingi ng tawad sa pamilya. Ano yon? Pagkatapos niya humingi ng tawad, mabubuhay si Kabayan. Pagkatapos niya humingi ng tawad, may rewind yung oras. Tapos, tulungan nyo na agad si Kabayan para hindi na siya magganito ngayon. Tulad ng ganito ngayon na wala na siyang buhay. Ganon. After niya humingi ng tawad, okay lang. Tapos nung lumapit sa inyo, nag-iinarte. OA. Ha? Yan ang hirap sa inyo eh. Tulad ng sinasabi ng iba, hindi magrereklamo yung aplikante kung okay sila sa kinalalagyan nila. Hindi sila magrereklamo kung okay yung amo nila. Hindi sila magrereklamo kung kaya nila. Hindi yan magrereklamo kung okay yung employer nila.
Pero putang ina, real talk, hindi talaga kayo naniniwala sa mga aplikante ninyo. Kaya nga yung iba nagpatulpo pa. At yung iba tumakas na lang pupuntang embassy. Kasi instead na nandyan kayo, agency, umalalay sa kanila. Pag sinagot nyo yung tawag, papagalitan nyo pa. Sasabihin nyo, ang OA nyo. Trabaho pinunta nyo dito. Ganito, ganyan. Tapos natawagan nyo yung amo. Siyempre yung amo magsisinungaling. Tapos doon kayo maniniwala sa amo. Tapos paano ngayon? Ganito ang nangyari. Wala na si Kabayan. May babalik ba ng sorry ninyo yung buhay ni Kabayan? Magiging okay ba lahat dahil nag-sorry kayo? Bago-baguhin nyo yung ano nyo dyan sa agency. Once na magreklamo yung katulong, imbestigahan ninyo. Hindi yung pagtatawag kayo sa employer, oh madam, ganit sa amin ang katulong, ganito, ganyan. Di syempre yung amo magsisinungaling yan. Sasabihin ba nila, oo, inaapi ko yan, oo, di ko yan pinapakain, oo, di ko yan pinapasahod, oo, di ko yan pinapahinga. Gaganyan ba yung amo? Syempre hindi. Sasabihin no, hindi totoo. Binigyan ko yan ng sahod, pinapakain ko yan, pinapahinga ko yan, okay kalagayan yan dito. Loko-loko ba kayo? Kaya nga nagreklamo yung ano nyo, yung mga aplikante kasi di kaya. Tapos pag tumawag sa inyo, hingi ng tulong, sabi nyo ang OA. Pag sinabing masakit yung ganito, masakit ng ganyan, hindi na kaya magtrabaho, sabi nyo nag-inarte. O paano na ngayon? Wala na si Kabayan. Sapat ba ang sorry mo para mapawi ang sakit na nararamdaman ng kanilang pamilya? Sapat ba ang sorry nyo para maging okay ang pamilya nila? Kung ako ang tatanungin niyo, Kabayan, hindi magiging sapat ang sorry dahil ang buhay ay hindi parang basong nabasag na pwedeng idaan sa paumanhin. Ang buhay ni Gwenzo ay hiningi ng kapabayaan, kaya hustisya ang dapat na maging kabayaran. Kung ikaw naman ang tatanungin, Kabayan, sapat na ba ang sorry ng agency sa gitna ng kapabayaan na nauwi sa kamatayan si Gwenzo? Tatanggapin niyo ba ang sorry ng mga taong nagbingi-bingihan nung humingi pa ng saklolo ang mahal niyo sa buhay? O ilalaban niyo ang hustisya hanggang sa dulo? Gusto mo, di ba gusto mong umuwi na? Bakit hindi mo tulungan yung sarili mo? Samantala, ito ang mga huling sandali ni Kabayan.